Ang tagapagtaguyod po ng ating misa ay mula sa Perpetual Eucharistic Adorers. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Mars Andres OMI. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tumitingin ng Diyos sa taong taos-pusong naghahandog ng kanyang sarili tulad ng balo sa Ebanghelyo na nagbigay ng lahat ng mayroon siya sa kabila ng kanyang matinding karukhaan. Tunay ngang wala sa hirap o sa yaman ang pagbibigay, kundi ito'y nasa puso. Tulad ni Kristo, maging mapagbigay nawa tayo ng taos-pusong walang hinihintay na anumang kapalit. Mga minamahal na kapatid, tinipon tayo ng Diyos bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugon tagapagligtas o tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya sa mga makasalanan at magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaas man at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong hinagulutan niya. Pinupuri ka namin, inaalahal ka namin, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, isasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong aking kapulihan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang loob sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ibinahagi ng balo ang huling makakain nila ng kanyang anak sa propeta ng Diyos na si Elias. Dahil sa taos-pusong pagbabahaging ito sa gitna ng kanyang karukhaan, pinagpala at di naman siya pinabayaan ng may kapal. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Propeta Elias ay pumunta sa Serepta at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, "Maaari po bang makiinom?" Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, "Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain." Sumagot ang babae, "Alam po ng Panginoon na iyong Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon po kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot nga ako ng maigagatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay." Sinabi sa kanya ni Elias, "Huwag kang mag-alala. Humayo ka at gawin mong iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, Diyos ng Israel. Hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw na ang ulay mararapating papatakin ng may kapal." Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila'y kumain, si Elias at silang mag-ina, at hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng pangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko yung purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko yung purihin, ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi Panginoon, panig sa naaapi ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko yung purihin, ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inaapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko yung purihin, ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas, pinipigil niya. Kaluluwa ko yung purihin, ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na puon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Kaluluwa ko yung purihin, ang Panginoong butihin. Kaiba sa ibang mga pari, si Jesucristo ay minsan lamang nag-alay para sa kapatawaran ng kasalanan, sapagkat ang kanyang inihain ay ang kanyang sarili. Darating siyang muli sa wakas ng panahon, hindi upang maghain muli ng alay, kundi upang iligtas ang lahat ng naghihintay sa kanya. Pagbasa mula sa sulat ng mga Hebreo. Pumasok si Kristo hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao,
at larawan lamang ng tunay kung hindi sa langit. At ngayon nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang dakilang saserdote ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon. May dalang dugo ng mga hayop. Ngunit minsan lamang pumasok si Kristo upang ihandog ang kanyang sarili at iyo'y sapat na. Kung hindi gayon, kailangan sana siyang paulit-ulit na mamatay mula pa nang matatag ang sanlibutan. Subalit minsan lamang siya napakita. Ngayong magtatapos na ang mga panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng haing kanyang handog. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Gayon din naman, si Kristo'y minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat at ating bigyang galang ang mabuting balita. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo, "Mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglalakad ng may mahabang kasuutan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila ay ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba, lalo pang bibigat ang parusa sa kanila." Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat. Sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Sana po kayo ay basbasan ng araw na ito ng linggo. Buhay pananampalataya, nakasalalay hindi sa panlabas na kaanyuan, kundi sa buong tiwala sa kaputihan ng Diyos. Yan po mga kapatid ang tema ng ating pagninilay ngayon. Si Jesus ay nasa Jerusalem na. Ito po ay bago siya makaranas ng paghihirap, pagpapakasakit at pagpapako sa krus. Minsan kasama ang kanyang mga alagad, pumasok sila sa loob ng templo sa Jerusalem. At siya ay nagsimulang magmasid sa mga tao. Pinagmamasdan niya ang mga tao na naroroon. Nakatingin siya at nakakita siya ng dalawang pagnanais o pananaw. Dalawang attitudes ang kanyang nakita. Sa kanyang pagmamasid, meron siya nakitang dalawang simbolo ng mga tao. At dito sa nakita niya, unang-una, nakita niya yung pananampalataya ng isa. Pananampalataya na tinatawag natin sa Tagalog na doble cara. Pananampalataya na doble ang standard. Ang ibig sabihin po niyan ay iba ang iyong nakikita sa kanya kaysa sa kanyang pag-uugali. Iba nakikita mo sa harapan, pero sa likuran, iba ang nakikita mo. Iba ang kanyang sinasabi, subalit iba naman ang kanyang ginagawa sa talikuran. Tinatawag po natin to na mga hypocrites o ipokrito. Nakakala natin, kaharap natin ay totoo, subalit hindi naman pala totoo. Nagiging plastic sila sa harapan ng sambayanan. Ang ikalawang pananaw na napagmasdan ni Jesus ay yung isang balong mahirap. Nakita sa kanya ang tapat, totoo, at simpleng tao lamang. Ngayon sabi ni Jesus, huwag niyong tularan yung nauna. Huwag niyong tularan yung nagpapakitang tao lamang. Huwag niyong tularan yung nagdodoble kara. Doble ang standard. Na pagka nangangako, napakaganda ng pangako. Pag natupad na yung pangako, iba ang ginagawa. Iba ang iniimplemento. Iba ang kanilang direksyon na ipinangako nila. Saan nakasalalay ang mga katangian nitong mga taong ganito? Nakasalalay po doon sa tatlong bagay. Sasabihin ko muna sa Ingles, nakasalalay sa cult of appearance. Nakasalalay doon sa externals. Nakasalalay doon sa exaggerated. Ito po yung kultura na kung saan masyadong conscious sa itsura. Kung ano ang dapat makita ng tao, ito ang ipakikita ko. Yung appearance. Yung pangalawa, ang lahat ng kanyang ginagawa ay puro external o panglabas lamang. At ang pangatlo, sobra. Kunwari, sobrang malasakit, subalit ang pagmamalasakit ay para pansarili lamang. Kung minsan pa mga minamahal na kapatid, kanilang binabaluktot, inililiko ang pananampalataya na kung saan, kung maibaluktot na nila ito,
yung kanilang interes ang namamayagpag. Ginagamit ang relihiyon upang abusuhin ang kanilang otoridad at upang manamantala sa iba, pagsasamantala sa iba. Ganun po ang ginagawa nitong mga naunang simbolo ng mga tao. At sila ay kinakatawan ng mga iskriba. Yung mga iskriba at katulad din ng mga Pariseo, bago pa sinabi ni Jesus na iwasan ninyo ang mga taong ito, tinawag na niyang mga salimpapaw. Tinawag na niyang mapang-ibabaw, napaka-mapagmataas at tinitignan ng iba ng napakababa, lalong-lalo na yung mga mahihirap. Sila rin ang nilarawan ni Jesus na tila baga isang maputing pungtod. Maputing-maputi ang nasa labas pero ang nilalaman ay makakalansay at kung medyo maaga-agat pa, nabubulok na mga katawan. Ito ang mga taong mapagpanggap, mga minamahal na kapatid. Ito ang mga tao na nakikita natin nang kuminsan nandiyan lang sa kapaligiran. Naalala ko po yung nanonood ako nung hearing sa Kongreso. Minsan meron isang witness at ipinagtatanggol niya yung kanyang amo. At tinanong siya ng isang kongresista, paano mo mailalarawan ng iyong amo? Sabi niya, napakabait po. Kung napakabait ang iyong amo, bigyan mo nga siya ng grado from 1 to 10. At sabi nitong tao, number 10 po. Perfect. Sabi niya, nung kongresista, kung ganun pala, kahit na ano ang ginawa ng amo mo, sapagkat binigyan mo siya ng number 10, handa kang magsinungaling para maipagtanggol lamang siya. Opo! Double standard. Madasalin kuminsan. Kuminsan walang binibigas kundi ang Diyos. Pero napakalakas magsinungaling. Iwasan nyo, bantayan nyo ang mga taong ganyan. Yung ikalawa na simbolo ng sangkatauhan ay yung nagsasabing higit sa lahat ang Diyos. Higit sa lahat ang Diyos. Siya yung isang dukhang balo. Sa kanyang pag-aalay doon sa lalagyan ng koleksyon, pinagmamasdan siya ni Jesus. Sa kanyang pagmamasid ni Jesus sa kanya, nakita siya na kahit kakaunti lamang ang kanyang pera, kahit na ito lamang ang huli na maihuhulog niya doon sa isang kahon, inihulog niya ang lahat. At ang paghuhulog niya dito ay buong buo at taos sa kanyang puso. Sa madaling sabi, mga minamahal na kapatid, hindi panglabas na pagbibigay, hindi para makita ng iba, hindi para siya'y purihin ng iba na siya ay nagbibigay, kundi buong buo sa kanyang puso, higit sa lahat, ikaw Diyos. Sa unang pagbasa, sinabi din ng isang balo pa. Itong balo na ito sa unang aklat ng mga hari, humihingi minsan ng pagkain si Elias. Unang-una, inumin. Maaaring gustong tumanggi nitong balong ito, subalit walang magawa sapagkat pinipilit siya ni Elias na bigyan siya at sa bandang huli ay pinagkalooban. Sabi ni Elias sa kanya,
Huwag mong alalahanin yan. Makakakain tayo pati ang iyong mga anak. Gat gayon nga po ang nangyari. Napakain, napainom si Elias at sa bandang huli, sa kanyang pagtulong, di siya pinabayaan ng Diyos. Sa madaling sabi, yung generosity nitong balong babaeng ito ay merong ganti na mas higit pa na generosity ang Diyos. Yung nagbibigay ng taos sa kanyang kalooban ay higit na binibigyan ng Diyos. Dalawang balo na tatawagin nating guro ng pananampalataya. Teacher of our faith. Anong leksyon para sa atin ito? Number 1, life is sincerely dedicated to God that does not live by appearances but by unconditional trust in God. Na ang buhay natin ay hindi lamang dun sa panlabas, kundi yung kompleto, buong-buong pagtitiwala sa Diyos. Number 2, a faith without external frills, but interior sincerely, composed of humble love for God and for the love of our brothers and sisters. Na ang pananampalatayang iyan ay hindi panlabas lamang, kung hindi yung ating mapagkumbabang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa-tao. Mary, our mother, is our model. Mary, with a humble and transparent heart, will make us enter life as a gift for God and His people. Si Maria, nang mayroong mapagkumbabang puso, ang ating modelo na siyang magdadala sa atin patungo sa Diyos na gagawin tayong handog para sa iba. Amen. Magsitayo po tayong lahat, mga minamahal na kapatid, at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalaw ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, hangan ng Diyos, tulad niya na tayo'y magbahagi ng bukal sa ating mga puso. Dumulog tayo sa Ama nang tayo'y mabiyayaan ng pusong katulad ng sa Kanya. Buong tiwala tayong mananalangin at ating sasabihin, Panginoon, mapagpala, dinggin mo kami. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga pastol ng simbahan, patuloy nawa silang maging bukas sa kanilang taus-pusong paglilingkod upang lubos silang makapagbigay ng kanilang sarili sa Diyos at kapwa. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno sa pamahalaan, maghangad, mag-isip at kumilos nawa sila ayon sa utos ng Diyos upang maging ganap ang kanilang pagbibigay sa kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga social workers at overseas Filipino workers,
Mata mo nawa nila ang biyayang mula sa mabuti at mapagpalang Diyos. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mangal sa buhay. Makatagpo nawa nila ang pagmamahal ni Jesus sa pamamagitan ng mga taong laging handang dumamay. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Magpagpala naming Ama, dinggin mo ang mga pagsusumamo ng iyong mga anak. Matutunawa kaming magbahaginan nang sa gayon, madama naming tunay na ikay nasa aming piling, kasama ni Jesus na iyong anak at aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang lahat na mag-aalay ng pasasalamat envelopes, mangyari po lamang pumila na sa center aisle. Pag tinapay at alak na ito,
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa Kanya sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y uning-aning bigay ng anak mong naglagang sa amin ang katiyakang nakalaan mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga Ama naming banal, ikaw ang pinagmumulan ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, sapagkat ito ang aking katawan na ihahandog ko para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli siya nagpasalamat sa iyo. Iniabot niya ito sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, sapagkat ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong buhay,
ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay ng buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo at sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa, ni Pablo Virgilio, ang aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin po rin ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga yumao at pumanaw. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong banal na kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin din kami lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal nyo sa pamamagitan ng inyong anak, ang aming Panginoon, si Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, manalangin po tayo sa ating Ama sa Langit at gamitin natin ang mga itinuro sa ating panalangin ng ating Panginoon na si Jesucristo.
Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay at pinagkakaloob ko sa inyo. Tunghayan ninyo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming mga pagkukulang at pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng tunay na kapayapaan at pagkakaisa na naayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo. Mga kapatid, magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Yes. Narito ang kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong tinatawag niya sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo ay magatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Paalala po sa mga tatanggap ng banal na komunyon. By rows po ang pagtayo sa pagtanggap ng banal na komunyon. Kayo po ay gagabayan ng mga usher or usherettes. Sumagot ng amen at isubong banal na komunyon bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers.
Kanya. At kung siya ay mamunga ng masagana, siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Ngayon kayo'y aking kaibigan, inango sa dilim at kababawan. Ang kaibigan mag-aalay na sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. Ng aking Ama, sa inyo'y nakikipinadarama. Sa ibig ko, kayo sana ay manahan. Ngunit kung sa inyo ay magmamahalan, ngayon kayo'y aking kaibigan, inango sa dilim at kababawan. Ang kaibigan mag-aalay na sarili niyang buhay, walang higit sa yaring Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog naming ang Espiritu Santo ay magumapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang iyong kagandahan loob ay manatili sa aming palagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Available na po ang All Souls envelope. Makukuha ito sa tables malapit sa pintuan ng simbahan. Kayo po ay gagabayan ng mga usherettes. Pagkatapos na masulatan, pakihulog sa drop boxes alay para sa mga kaluluwa na makikita sa loob ng simbahan. Pinapatupad po ang kautusan na ito para sa kaayusan sa loob at bakuran ng ating simbahan. Dahil dito, tinatawagan ng pansin ang lahat ng mass-goers man o parishioners na makapagtulungan at bumili lamang ng sampagita sa mga nagtitinda sa labas at bakuran ng simbahan. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Inaanyayahan po ang mga bata na magpunta sa harapan ng altar para sa pagbabasbas. Muli inaanyayahan po ang lahat ng mga bata na magpunta sa harapan ng altar para sa pagbabasbas.
Kasi gusto ng iba nababasa eh. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa labis-labis na pagmamahal mo sa sangkatauhan, ay sinugo mo yung bugtong na anak para sa aming kaligtasan. Siya ay naging bata, masunurin sa iyong kalooban at liwanag na kaloob mo sa iyong bayan. Sa kanyang pagkakatawan tao ay nabihisan kami ng bagong buhay bilang iyong mga inampong anak. Pagkalooban mo kami ng kanyang espiritu upang kami ay makatawag sa iyo na Ama. Pakundangan sa banal niyang ngalan, gayon din sa tulong ng panalangin ng mahal na Birheng Maria, Birhen ng Biyaya, at ni San Eugenio de Masinod, kami nagsusumamo ng pagkalooban at pagpapala ang mga kabataan ito ngayon na natitipon sa iyong dambana. Basbasan mo sila upang sa kanilang paglaki ay makilala kanila, ibigin, paglingkuran sa iyong simbahan. Pagpalain mo sila ng iyong karunungan at lakas upang magampanan ang kanilang mga tungkulin na naayon sa iyong kalooban at manatiling kalugod-lugod sa iyong mga mata. Gayon din naman, magsumikap nawa kami na matularan ng kababahang loob at pagtitiwala sa tulad ng mga batang ito upang aming masundan ang iyong kalooban at mapabilang kami sa iyong pinag-aharian. Nihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na iyong anak, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Palakpakan natin ang mga bata. Wow! Future ng Caloocan. Ang dami. Sa bahagi pong ito, mangyari po lamang na ilabas ang inyong mga religious items para sa pagbabasbas. Manatili lang po tayo sa ating kinatatayuan at ang mga lay ministers ang siyang lalapit sa inyo sa recessional song. Magsitayo na po ang lahat. Ang tulong natin ay nasa ngalan ng Panginoon, Na gumawa ng langit at lupa, sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. o makapangyarihan Diyos na walang hanggang awa, ipinamamanik kami sa iyo na pagpalain mo at pabanalin ang mga imahen at kagamitan ng pagdarasal na hawak ng mga nananalig at umaasan sa iyong pag-ibig at kagalingan sa katawan, pag-iisip at diwa sa karangalan ng iyong bugtong anak, na aming Panginoong Jesucristo, kasama ang mahal na Birheng Maria, Ina ng Biyaya, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo na ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain nawa kayo ng dakila at makapangyarihan Diyos ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, naialay na po natin ang banal na misa. Humayo tayong taglay ang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Salamat rin po sa inyong lahat.